Sa modernong panahon ay halos napakinggan na natin ang karamihan sa mga kwentong bayani. Bagaman may mga ilan pa rin na hindi natin alam. Sa videong ito ay mapapakinggan natin ang ilan pa sa mga kaalaman patungkol sa ilan nating mga bayani. Halika't samahan niyo ako. Alam mo ba na ang kauna-unahang pahayagan sa Pilipinas ay ang Del Superior Gobyerno? Ang unang issue nito ay nailathala noong August 8, 1811 kung saan wala pa itong titulo, date at lugar ng publikasyon. Lumabas na lamang ang mga impormasyong ito sa pangalawang issue. Ang naging editor ng nasabing pahayagan ay ang nagngangalang Miguel Fernandez de Pogueras. Siya ay isang incumbent Governor General. Samantalang ay ika-15 at sinasabi namang huling issue ng pahayagang ito ay lumabas naman noong February 7, 1812. Ang Diario de Manila naman ay isa namang arawang Espanyol na pahayagan na itinatag naman ni Manuel Ramirez at Baltasar Gerandier. At ang naging editor naman nito ay si Felipe Delpan, kung saan ang nasasakupan ng balita nito ay lokal at internasyonal. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong January 1, 1848 at nagtapos naman noong 1852. Pero muli itong lumabas noong 1860 at muli ring natapos ang operasyon noon namang 1899. Ang Diaryong Tagalog naman ay isa namang makabayang pahayagan na nasa Tagalog at Espanyol na lingwahe. At ito naman ay tinaguyod ni Marcelo H. del Pilar sa pinansyal na tulong ni Francisco Calvo y Muñoz. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong July 1, 1882 at nagtapos naman ito sa loob lamang ng 5 buwan. At ang pahayagan ding ito ay sinasabi ring ang pahayagan na nagbigay ng ideya ng reforma sa ating bansa. Ang El Católico Filipino, isang religious newspaper na ipinablish naman ni Redor Pelaez. At ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong February 1, 1862. Sinasabing ang publisher nitong si Redon Pelaez ay na-inspired sa paring si Pedro Pelaez na sinasabing maka-Pilipino at mapagpahalaga sa karapatan ng ating lahi. Ang Eco de Vigan. Ito naman ay yung unang lingguhang pahayagan na pang-probinsya na naipublish naman noong 1884 ni Jose Fernandez Hiner. Siya ay isang alkalde mayor ng Vigan, Ilocos Sur. Ang El Renacimiento naman ay isa namang Spanish newspaper na itinatag naman ni Martin Ocampo, kung saan ang naging editor naman nito ay si Rafael Palma. Ang unang issue naman nito ay lumabas naman noong September 1, 1901. At ang pahayagang ito ay nasangkot sa isang kasong libelo dahil sa editorial na umaatake sa isang opisyal Amerikano. Samantala ang Free Philippines naman ay isa naman sa unang pahayagan sa ating bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At ito ay tinatag ng US Army's Office of War Information. At ang nag-imprenta nito ay ang Carmelo N. Bowerman. Ang El Heraldo de la Revolucion ay ang opisyal na publikasyon naman ng revolutionary government ni Emilio Aguinaldo. Ang La Ilustración Filipina. Ito naman ay ang unang illustrated na periodiko sa ating bansa. Ang La Independencia. Ito naman ay makabayang pahayagan na itinatag naman ni Antonio Luna. Ang Cable News, isang American newspaper na itinatag naman ni Israel Putman. At bukod sa mga pahayagang ito, ay lumitaw din ang napakarami pang pahayagan sa ating bansa. Katulad ng pahayagang Manila Alegre, Muling Pagsilang, Philippine Free Press, La Solidaridad, Taliba, Manila Bulletin, Manila Times, Tribune, at La Vanguardia. Alam mo ba na isang parola o lighthouse sa Taguig City ang naging meeting place ng mga katipunero noong panahon ng Revolusyon? Ang lighthouse na ito ay matatagpuan sa bukana ng Napindan Channel, kung saan nagtatagpo rito ang Ilog Pasig at ang Laguna de Bay. Ang lighthouse na ito ay nagamit hanggang sa pagputok ng digmaang Pilipino-Amerikano, kung saan sinira pa nga ito ng mga kano dahil nagsisilbi itong command and control facility ng mga revolusyonaryong Pilipino.
ayon din sa mga lokal na historian ng mga syudad ng Taguig at ng Pasig. Ang lighthouse nga raw na ito na naging meeting place nga ng mga Katipunero kung saan noong May 29, 1896 ay dito sila nagpulong para sa gagawin nilang pag-atake sa mga Kastila. At nangyari ito bago pa ang sigaw sa Pugad Lawin noong August 24 noong 1896. Sa lighthouse ding ito ay sinasabing nagtagpo itong sina Bonifacio Aguinaldo at iba pang mga high-ranking official ng revolusyon. Ito ay para makinig sa ulat ni Dr. Pio Valenzuela. Dahil ito ngang si Valenzuela ay naatasang pumunta sa dapitan para kausapin si Dr. Jose Rizal at kunin ng saloobin nito patungkol sa gagawing pag-aalsa, kung saan ay tutol itong si Rizal at kung magkakaroon pa nga raw ng leader ang revolusyon ay hindi raw pwedeng kung sino-sino lang at ang karapat dapat daw dito ay si Antonio Luna na may sapat na kakayahang mamuno. Ang pagtitipon sa lugar ay palihim lamang na isinasagawa. Patulong ang mga kababaihan at mga kabataan bilang bantay sa mga kalaban. Nagpapanggap din silang may pagdiriwang o nagpipiknik lamang nang sa ganon ay hindi sila mapansin. Naging malaking bagay para sa revolusyon ang nasabing parola para sa pakikibaka laban sa mga Kastila at mga Amerikano. Kaya naman sinasabing isa itong mahalagang bahagi ng kasaysayan at dapat pag-ukulan ng pansin. Alam mo ba na itong si Antonio Luna na naging bahagi sa pagsusulat sa La Solidaridad? Ito ay sa kanyang pen name na Taga-Ilog. Isa sa kanyang naisulat ay ang tinatawag na Impresiones Madrilenas. At ang artikulong ito ay tumutuligsa sa Espanya. Dahil dito ay tumawag ito ng atensyon ng Spanish journalist na nagngangalang Mir Diaz. At itong si Mir Diaz ay gumawa ng kontra-artikulo bilang sagot sa isinulat nitong si Antonio Luna. At bukod pa rito ay tinawag niya rin si Antonio Luna na isang pilibustero, isang ingrato at kung ano-ano pang mga masakit na salita. Dahilan para mainis naman ang mga Pilipino, lalo na yung mga nakabase sa Espanya dito kay Diaz. At syempre, sinuportahan nila itong si Luna. Pinuntahan naman itong si Luna itong si Mir Diaz sa Barcelona. At ang magtagpo na ang dalawa. Dito ay nakatikim ng sampal itong si Diaz kay Luna. Alam nyo naman si Luna, laging mainitin ng ulo. At bukod sa kanyang pagsampal ay hinamon niya rin ng duelo itong si Diaz. Pero mabilis na umalis na lamang itong si Diaz at iniwan siya. Ang pangyayaring iyon ay nabalita sa mga pahayagan sa Barcelona. At syempre nanatili naman ang pagsuporta ng mga Pilipino kay Luna, ano't ano pa man. Hindi na rin nangyari ang duelo at muling bumalik si Luna sa Madrid. Pero sa kabila nun ay nagpatuloy ang pambabatikos nitong si Luna kay Mir Diaz. Alam mo ba na isang general sa panahon ng revolusyon ang binansagang Matang Lawin? Siya ay si Isidoro Torres. Isa itong si General Isidoro sa masabing unsung heroes dahil iilan lang naman ang nakakakilala sa kanya. Siya ay pinanganak sa Malolos sa Bulacan noong April 10, 1866. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapagtapos naman ng Bachelor of Arts sa University of Santo Tomas. Noong 1882 ay nasangkot siya sa pagpatay sa isang pare na si Moises Santos. Ang paring ito ay sinasabing mataas maningil ng abuloy sa simbahan. Pero agad namang napawalang sala itong si Isidoro dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Itong si Isidoro Torres ay naging kabesa de barangay mula 1890 hanggang 1892. Sa mga pagkakataong iyon ay nakibahagi na rin siya sa Katipunan at nagtayo sila ng branch sa Bulacan na tinawag na Sangguniang Lalawigang Balangay Apoy. At nang sumiklab na ang revolusyon, kasama ang kanyang pamilya at ang iba pang mga Katipunero, sila ay nagtago sa kagubatan. Dito ay bumuo sila ng malaking hukbo at dahil sa galing niya sa pakikipaglaban at sa pagiging strategist ay umangat ang kanyang ranggo at ginawa siyang koronel. Matapos din ang labanan sa Biak na Bato ay inappoint din siya ni Emilio Aguinaldo bilang Brigadier General. Ito ay noong 1897. Lumaban at napagwagian din niya ang ilang mga labanan sa Pampanga kasama naman si General Licerio Jeronimo. Ito naman ay noong Hulyo 1898. Matapos iyon ay naging kinatawan din siya ng Balabac
sa Kongresong Malolos. At kasama rin siya ni General Antonio Luna na lumaban sa mga Amerikano sa Maynila. At sa panahon nga na nasakop na tayo ng mga Amerikano, ay nagkaroon ng alok sa kanya sa pagiging gobernador ng Bulacan. Pero mas pinili na lamang niyang makibang bayan sa Singapore at pagkaraan ay sa Japan. 1903 na lamang nang bumalik siya sa ating bansa at namuhay na lamang ng tahimik sa Nueva Ecija, kung saan siya ay naging Justice of Peace at naluklok din siya bilang konsihal at kinatawan sa Philippine Assembly. Siya ay namatay noong December 5, 1928 at isang marker ang nilagay ng Philippine National Historical Commission sa lugar kung saan siya ipinanganak. Alam mo ba na merong isang revolusyonaryo at katipunero ang gumamit na alias na di kilala, pero sa ngayon ay makikilala mo na siya. Siya ay si Severino de las Alas. Siya ay isang guro, abogado, politiko at isang pilantropo na naging kalihim panloob ng unang republika ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Indang, Cavite, nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at sa Universidad ng Santo Tomas kung saan siya ay kumuha ng batas. Siya ay naging kagawad sa kapulungan ng Tejeros at isa rin siya sa mga lumagda sa konstitusyon ng Biak na Bato. Mula 1899 hanggang 1901 ay naging pinuno rin siya ng mga gerilya sa Cavite. Kilala siyang taga-suporta talaga ni Andres Bonifacio. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan ay lumipat siya ng panig kay Aguinaldo. Pero sa kabila naman noon ay pilit naman niyang pinagkakasundo ang dalawang paksyon na nagkakagirian sa panahong iyon. Matapos naman ang pagkamatay ni General Antonio Luna, itong si De las Alas ay naatasan nitong si Aguinaldo na imbestigahan ang pagkamatay nito. At ayon sa kanyang findings ay nagkaroon ng kolisyon itong si General Luna laban sa mga presidential guards. Sa paglipas ng panahon, nang tuluyan na nga tayong masakop ng mga Amerikano, ay pinagpatuloy nitong si De las Alas ang kanyang pagiging guro at ang kanyang pagiging pilantropo. At dahil naman sa kanyang mga ambag sa ating bansa, ay ipinangalan sa kanya ang Don Severino National Agricultural School. At siya ay binawian ng buhay noong November 4, 1918 sa Indang sa Cavite. Alam mo ba na ang Teatro di Binondo, ang kauna-unahang Spanish theater sa Pilipinas, ay itinayo noong 1790. Ito ay sinasabing pagmamayari ng nagngangalang Don Narciso de Escosora at ito ay nasa dating Kalye San Jacinto sa lugar ng Binondo. Maraming mga Pilipino, lalo na yung may mga kaya-kaya, ang nagtutungo dito. Ito ay upang manood ng mga Spanish plays. Ang mga ganitong libangan ay dala at impluwensya ng mga Kastila sa ating mga Pilipino at naging mahalagang bahagi na rin ito ng ating kultura. Bukod naman sa Teatro di Binondo, ay marami pang mga teatro ang naitayo sa ating bansa. Tulad ng Teatro Circo de Bilibid, Teatro Circo de Zorilla, ang Teatro Circo de Porvenir. Ito naman ang teatro kung saan nagtatanghal sina Andres Bonifacio at si Macario Sakay. At ang Teatro Ginol Chino na para naman sa mga Chinong manonood. Alam mo ba na ang mga pinta ni Juan Luna na El Pacto de Sangre o Blood Compact at dalawa pang ibang painting ay nagamit niya sa kanyang pag-aaral sa Europa para magkaroon siya ng scholarship o yung tinatawag na pensionadorship. Isa ang El Pacto de Sangre sa 3 paintings na ibinigay ni Luna sa gobyerno ng Espanya. Sa kabila ng isang painting lang naman ang obligado niyang ipagkaloob. Ito'y para nga sa kanyang pensionadorship. 2 pa sa mga painting ay ang Don Miguel Lopez de Legazpi at ang Gobernador Ramon Blanco. Ang El Pacto de Sangre ay nagpapakita ng pangyayari noong 1565 kung saan nagkaroon ng sandugo sa pagitan nila Dato Sikatuna ng Bohol at ni Miguel Lopez de Legazpi. Ayon sa mga historian, itong si Jose Rizal daw at ang bayaw ni Juan Luna na si Trinidad H. Pardo de Tavera ay tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga historical advice at sila rin mismo ang mga naging modelo sa painting kung paanong si Jose Rizal ay kumatawan kay Sikatuna at si Pardo de Tavera naman kay Miguel Lopez de Legazpi. Ito'y para nga matapos ang nasabing obra. At alam nyo ba na ang painting na ito ay nagwagi ng first prize
sa Paris, France Exposition at sa St. Louis Exposition sa Amerika noong 1904. Sa ngayon ng El Pacto de Sangre ay matatagpuan sa Malacanang. Alam mo ba na ang ilan sa mga historiador dito sa ating bansa ay nagsasabing maliraw talaga ang naging desisyon ni Jose Rizal na bumalik sa ating bansa sa ikalawang pagkakataon noong 1892 dahil una raw ay nagsanhi ito ng pagkakadakip sa kanya dahil hinahanting na nga siya ng mga Kastila noong panahong iyon. Ito'y dahil nga sa mga naisulat niyang mga nobela at 3 araw pa lang nang simulan niya ang La Liga Pilipina noong July 3, 1892. Ay agad namang nadakip itong si Jose Rizal ng mga Kastila at ipinatapon sa dapitan. At dahil dito ay nadakip din ng ilang miyembro ng Liga at mga propagandista at tulad ni Ambrosio Salvador na naging pangulo ng La Liga Filipina at ang chairman ng propaganda committee na si Doroteo Cortes. At dahil din doon ay naghigpit ng sobra ang mga Kastila. Bagaman ganun ay pinagpatuloy pa rin ni Diodato Arellano at ni Juan Zulueta ang Liga noong April 1893. Alam mo ba na ang kasalukuyang Mabini Shrine na matatagpuan sa Santa Mesa, Manila ay ang mismong bahay na tinirhan ni Mabini nung siya ay nag-aaral sa University of Santo Tomas. Sa totoo lang ang bahay na ito na nasa main campus ng Polytechnic University of the Philippines ay makailang beses nang nailipat ng lokasyon. Orihinal itong nasa Pandakan at pag-aari ng pamilya Del Rosario kung saan nga tumira itong si Mabini hanggang sa mailipat ito noong 1960 sa Malacanang Park. Ito'y dahil sa Nagtahan Bridge widening. At sa lugar na ito o sa Malacanang Park ay narestore naman ito ng national artist na si Juan Nakpil. Hanggang noong 2007 naman dahil naman sa proyekto ng MMDA kung saan maapektuhan din ng nasabing Mabini Shrine ay muli na naman itong inilipat at dito ay tuluyan na itong nailagay sa main campus ng PUP kung saan ay nagbolontaryo na ang Pangulo ng PUP na si Dr. Dante Guevara na akuin ng pangangalaga sa Mabini Shrine. At para maiwasan ng pagkasira ng nasabing shrine ay nailabas ang Proclamation No. 1992 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan ay idinideklara na nga na ang PUP main campus na ang magiging permanenteng tahanan ng Mabini Shrine. At noong 2013 ay muli na naman itong in-restore at ni-renovate at maging ang paligid nito ay pinaganda. At alam nyo ba, na bukod naman sa Mabini Shrine sa PUP, ay meron ding Mabini Shrine na matatagpuan naman sa Tanawan sa Batangas. Kung saan meron itong isang museo, nandito rin ang libingan ni Mabini at isang munting bahay na yari sa Nipa na rumerepresenta ng dating bahay ni Mabini kung saan dati niyang kasama rito ang kanyang kapatid at ang kanyang mga magulang. Alam mo ba na itong si Ambrosio Rianzares Bautista ay ang sumulat at ang bumasa ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Ito'y sa Kawit sa Cavite. Itong si Ambrosio Rianzares Bautista na tinatawag din Don Bosyong ay isang Pilipinong abogado at naging advisor nitong si Emilio Aguinaldo. Siya ay tubong binyan sa Laguna at kamag-anak at tagapayo ni Dr. Rizal. Siya ay nagtapos ng abogasya sa University of Santo Tomas noong 1865 at nang maging abogado ay tumulong sa mga Pilipino sa pagbibigay ng mga libreng legal services. Bukod doon ay naging bahagi rin siya ng La Liga Filipina, ng Cuerpo de Compromisarios at ng La Propaganda. Minsan naman siyang nabilanggo sa Fort Santiago noong 1896 nang siya ay arestuhin ng mga Kastila ang dahil sa akusasyon na siya raw ay kasama sa katipunan. Pero kalaunan ay napalaya rin naman siya at doon ay naging bahagi na nga siya ng gobyerno nitong si Aguinaldo. At bukod naman sa sinasabing pagsulat niyang araw at pagbasa sa deklarasyon ng Philippine Independence, ay merong mga ideya na sinasabing siya rin daw ang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong araw ng kalayaan at hindi raw si Aguinaldo. Pero ayon naman sa mga batikang historian ng ating bansa, bitbit daw talaga nitong si Ambrosio Rianzares Bautista ang bandila pero ipinasa naman daw niya ito kay Aguinaldo. Alam mo ba na itong si Jose Rizal ay naging malapit at naging paboritong estudyante ni Padre Faura? Oo, si Padre Faura, yung kinuhanan ng pangalan ng street sa Maynila. Itong si Padre Faura o Federico Prat Faura
ay isang Jesuitang pare at isa ring meteorologist. At siya nga sinasabing nagtayo ng Manila Observatory. At lumikha rin siya ng isang barometro na nakatulong naman sa pagpredict ng mga bagyo na paparating sa ating bansa. At ang barometrong ito ay nagamit pa sa katapusan ng 19th century hanggang 20th century. Naging malapit sa isa't isa itong si Padre Faura at itong si Jose Rizal. Dahil nga paboritong estudyante nitong si Padre Faura, itong si Jose Rizal. At ito namang si Jose Rizal ay paborito namang mentor o teacher, itong si Padre Faura. At bagaman close ang dalawa, ay nagkaroon naman sila ng hindi pagkakaunawan. Ang itong si Jose Rizal ay lumikha ng nobela na No Limit Tangere at ang hindi nito paniniwala sa purgatorio na nauwi nga sa pagtuligsa sa mga praile. Pero sa kabila naman nun ay hindi naman totally nawala ang magandang samahan ng dalawa. Nang dakpin pa nga itong si Jose Rizal noong October 8, 1896 dahil nga sa pagtuturo sa kanya na siya raw ang dahilan ng pag-aalsa ng mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Bonifacio. Ay nalungkot itong si Padre Faura hanggang sa mahatulan niya ng kamatayan nitong si Jose Rizal. Bago ang araw ng execution nitong si Jose Rizal, ay isa itong si Padre Faura sa mga pinayagang makadalaw sa kanya. Doon ay naging emosyonal itong si Padre Faura at walang paglagay ng kanyang luha at kalungkutan dahil nga sa naging kapalaran ng kanyang paboritong estudyante. Nilisan ni Padre Faura ang Fort Santiago na bagbag ang kalooban. At ng araw naman ng kamatayan nitong si Jose Rizal noong December 30, 1896. At sa katahimikan ng umagang iyon ay narinig niyang mga putok ng baril na nagdala sa kanya ng kalungkutan. At makalipas naman ng 3 linggo matapos ngang ma-execute itong si Jose Rizal, sa natural naman na kadahilanan ay binawian naman ng buhay itong si Padre Faura. Alam mo ba na sa panahon ng pang-ukupa ng mga Amerikano, noong kasagsagan na maraming mga Pilipinong revolusyonaryo ang nagtatago pa at patuloy na nakikibaka para sa ganap na kalayaan ng ating bansa, ay inilabas ng gobyernong Amerikano ang Brigandage Act noong 1902. Na ang lahat ng patuloy na lalaban sa gobyernong Amerikano ay ituturing ng tulisan at kriminal. Hindi na sila matatawag pang mga freedom fighter o hindi na usapin sa mga pagkakataong iyon ang ideolohiya. Ito'y dahil sa ganap na ngang nasakop ng mga Amerikano ang ating bansa. At sa mga pagkakataong ito ay alam nyo ba na maraming mga pangyayari sa kasaysayan ang hindi na naitala pa sa mga libro at hindi na nalaman pa ng mga pangkaraniwang mga Pilipino na nagkaroon pala ng mga karahasan sa pagitan ng parehong mga Pilipino. Alam naman natin na sumumpa na sa katapatan sa mga Amerikano itong si Aguinaldo. At noong 1901 ay nabuo na rin ng Philippines Constabulary at maraming mga Pilipino ang nakasali rito. At mismong ang mga Pilipinong ito ang tumugi sa kapwa nila Pilipino na lumalaban nga sa mga Amerikano. Hindi naging ganong kalantad sa kasaysayan ang mga pangyayari na maraming mga pamilyang Pilipino ang pinahirapan at pinatay. Ito'y dahil sa hindi nga nila pagyakap sa pamamahalan ng mga Amerikano. Marami ring mga lumalaban pa katulad nitong si Miguel Malvar at nitong si Macario Sakay. Itong ang si Macario Sakay ay patong-patong na kaso pa ang hinarap nang siya ay mahuli ng mga Amerikano. Kaya naman siya ay hinatulan ng pitay at ang hukom pa na humatol sa kanya ay kapwa rin natin Pilipino. Ito'y si Ignacio Villamor. Ang digmaang Pilipino-Amerikano kung tutuusin ay madilim na bahagi talaga ng kasaysayan ng ating bansa na pilit na itinatago sa kasaysayan. Muli maraming salamat sa inyo mga pawa sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa inyo mga pawas at see you sa next episode. Bye bye.